خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating pagsahin o mga pinapagsahinggil sa mga bagong moderno ng siyensya na kung saan ito ba ay hakma o hindi hakma sa banal na Quran. So naipakita na natin ang maraming discovery nila sa mga bagong moderno ngayon hinggil sa siyensya na ang kanilang mga discovery ay walang alilang hakma, tumpak sa banal na Quran. Na matagal ng panahon na nakasulat sa banal na Quran na kung saan ngayon lamang ito nila nadidiscover. So dumako tayo sa physiology, yaong blood circulation and the production of milk, no? Yaong pagpapatakbo ng ating mga dugo, yung pagtalaytay ng ating dugo sa katawan at pagkalikha nito ng gatas, no? Okay. At pagkalikha ng gatas. Ang Quran ay na-reveal na 600 years before, no? Bago ang Muslim na scientist na si Ibn Nafis na ipinaliwanag niya ang sirkulasyon ng dugo, no? 600 years na reveal na ang Quran, manal na Quran, doon pa lang na ipahayag ng ating scientist na si Ibn Nafis ang painggil sa pagtakbo ng ating dugo, pagtalaytay ng ating dugo sa katawan. After 100 years, no, before, William Harvey, no, ito ay dala-dala niya ang pangunawang ito sa kanlurang, doon sa kanlurang gawin ng ating mundo, no? Doon niya rin ipinaliwanag ang ganitong pangangaral hinggil sa circulation of blood. So, humigit kumulang 13th century bago nila nalaman kung ano ang nangyayari sa ating bituka upang bigyan ang bahagi ng ating katawan ng pagkain sa pamamagitan ng digestive absorption. No? Okay. So, ang Quran, mayroon talata sa banal na Quran na kung saan i-describe ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinagmulan ng napakahalagang sangkap ng gatas. No? Upang igit nating maunawaan ang konsepto hinggil dito, napakahalaga na malaman natin ang chemical reaction na nagaganap sa ating bituka. No? Kung saan ang bituka natin ay mayroon itong mahalagang sangkap na pinipiga. At ito ay pinadadaloy niya sa ating mga daluyan ng dugo, no? Sa pamamagitan ng maraming bahagi ng ating pangangamuta katawan. Okay? In simple terms, sa simpleng katawagan, ang mga tiyak na mahalagang sustansya, no? O mga sangkap ng ating laman na nagmula sa ating mga bituka ay pumapasok ito sa ating mga blood vessel, no? Okay? Of the intestinal wall itself. At ang substance na ito ay dumadaloy sa ating bloodstream, no? At kumakalat ito sa ating katawan. So, alhamdulillah, kung iintindihin natin ang aya ng banal na Quran, ay madali lang natin itong makuha ang kanilang sinasabi na nilang ito hinggil sa pagkakaroon ng o pagkalikha ng gatas. No? Ang blood circulation, ang pagtataglay, pagtakbo ng ating mga dugo sa katawan at pagkalikha ng gatas ay madali nating maunawahan sa aya ng banal na Quran kung saan 1,400 years ago na
kung saan itinaribil na at saka lang nila ito na pag-aaralan. Una, 600 years na-reveal ng Quran, doon nalaman ito ng ating scientist na si Ibn Nafis, tapos 100 years, tapos 1300 years. So, matagal na ito sa banal na Quran kung unawahin lamang nila, ngunit hindi nila kasi basta mabigyang kahulugan, paliwanag noon ang ayan na ito, kundi ngayon lang nila makuha ang ayan na ito dahil sa pamamagitan ng modernong discovery natin, lalo kasama ang mga modernong mga kagamitan. Sa chapter 16, verse 66, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit kumulang sa ating naiintindihang wika at katotohanan, sa mga bakahan, hayupan ay mayroong isang aral sa inyo. Aming biniyayaan kayo ng inumin kung ano ang nasa kanilang tiyan mula sa pagitan ng dumi at dugo ay may dalisay na gatas na malinamnam sa dila ng mga uminom. Sa pagitan ng dugo, no, at dumi, dito nakukuha ang dalisay na gatas. So meaning, ito ang malayang dugo na ito, no, na nagbibigay sa atin ng gatas, o nagbibigay ng gatas sa isang babae, no, o kaya bakahan, o anumang hayupan, ay ito ay dalisay na naputi. Ang kanyang linamnam o lasa ay napakatamis. Sa pagitan ng dumi at dugo, no, sa tiyan ng animales, ito nagmumula. No? Subalit ito ay pumupunta sa kanyang lulunan, ang gatas na ito, pagkatapos itong ma-digest ng ating mga stomach. The blood goes to the veins, the milk goes to the uter. Ang ating dugo ay pupunta sa veins, sa mga ugat natin, kung saan dumadali ang dugo, at pupunta ito sa mga dede ng ating mga ng mga ina. Ito man ay mga hayop. Ang ihi naman ay pumupunta ito sa bato, ang dumi ay pumupunta sa anus, no? Hindi sila nagkakahalo-halo. May kanya-kanya silang daanan, no? Mayroon silang separating in one another, no? At ang bawat isa sa kanila ay hindi naaapektuhan. And none of them is affected by the other. Okay. Alhamdulillah. So, ito ang matagal nang nakasulat sa banal na Quran, na kung saan ngayon lamang nila nadidiscovery na ang gatas na ay nagmumula pala ito sa pamamagitan ng tinutunaw ng ating mga bituka, na kung saan nasa pagitan ng dumi at ng dugo ng isang inahin, na kung saan pagkatapos ma-digest ito, ay dadalhin ito ng dugo doon sa kanyang dede ng isang ina, na kung saan ito ay malinis, dalisay, hindi na epektuhan ng ibang anupamang mikrobyo, germs, o dumi pa sa loob ng dugo na daladala nito. Alhamdulillah. Ito ay isang malaking milagro na naman mula sa banal na Quran, na kung saan ngayon lamang nila nadidiscovery ang bagay na ito. Napag-usapan natin ang hinggil sa dugo. Siguro marahil ay naitatanong sa atin ng ating mga kababayang hindi pa Muslim, wala pa sa pananampalatayang Islam, kung bakit ipinagbabawal ang dugo sa atin. No, napag-usapan na rin natin ang dugo, ay isisingit natin ang hinggil sa bagay na ito upang madagdagan ang ating kaalaman, at ngayon din ito nare-research ng ating mga siyensya, na kung saan noon ay hindi nila alam ang kahalagaan kung bakit ipinagbabawal ang dugo. In chapter 2, verse Al-Baqarah 173, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innama harrama alaykumul maitata wad-dam." Ipinagbabawal lang sa inyo ang mga maita, ibig sabihin, patay na hayop na hindi kinatay sa pamamarang Islamiko at dugo. So, ang wisdom sa pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ay lumabas lamang o lumutang ngayon 20th century. Alam natin ang dugo, ito ay nagdadala ng vitamina, hormones, oxygen, no? At sustansya at protina, no? Sugar, at ganoon din ang mga sinisipsip na mantika nito sa panahong tinutunaw nito ng ating cells, no? Ang ating dugo, dahil sa ganitong sitwasyon, ang buhay ay nagkakaroon tayo o nakakasurvive tayo. In other hand, ang dugo na ito ay mayroon din itong dalang iba't ibang lason at mga dumi na produkto na dapat itong ipalabas sa ating katawan. No?
isa sa mga pinaka-importanting trabaho na ginagawa ng dugo ay magdala, no, o magtapon ng sustansya, no, magdala ito ng mahahalagang sustansya, mahahalagang sangkap sa ating katawan, ngunit kailangan niya rin magtapon ng mga sinasabi nating mga lasol at dumi sa ating katawan tulad ng urea, uric acid, keratin at carbon dioxide na dapat itong ilabas sa ating katawan. Therefore, in the event that significant quantities of blood are consumed, kung makakain tayo ng kakaunting dugo, ang mga produkto na level na ito sa ating katawan na dapat itapon, no? Ito ay lalong lumalaki. Kumain tayo ng dugo, himbis na itapon ang uric acid, ang urea, keratin, carbon dioxide, ay nadadagdagan pa ang mga ito, no? Nadadagdagan pa ang level ng ating, halimbawa ang urea. Kapag nadadagdagan ang level ng urea, ano ang epekto? Ang epekto ito, no? Ito ay mayroong harmful substance kung saan tumutungo sa ating mga bato upang magkaroon ito ng depekto, no? Maaari niyang pinsalain ang brain function natin na magkaroon siya ng coma o kawalang malay. Iyan ang dahilan, no, kung bakit ipinagbabawal ang dugo. Okay. Even na ang dugo na ito, take note, ay galing ito sa malusog na animales. Kung naman ang dugo ay nanggagaling mula sa mga may sakit na mga animales na namatay, no? Okay. Ang mga nabubuhay sa dugo ng animales na ito, ang lahat at iba-ibang nabubuhay sa dugo ng animales na ito at mga germs ay papasok din sa atin. Ang germs ay dadami at kakalat sa ating katawan at ito ang lalong higit na delikado. Kaya kung sino mang kumain ng dugo at ang lahat ng germs at mga dumi, no, ay lalawak, dadami sa ating katawan at ito ay maaring magbigay sa sakit sa kakapusan ng ating mga bato or mga atay. Magkaroon ng liver coma. No? In addition, most of the microbes o mga mikrobyo, no, na dala-dala ng ating dugo, no, kung saan ay maaaring itong magsanhi ng isang sakit upang sirain niya ang linya ng ating mga stomach at ang mga intestine. No? So marami siyang epekto. So nang dahil dito, hindi malayo na maapektuhan ang gatas ng ina na maaring mapasukan siya ng mga mikrobyong ito kung saan pag lumabas sa kanyang dede ng kanyang ina itong makasusom naman ang anak o sanggol ay maaring mapunta naman sa sanggol ang mga mikrobyong ito. No? In addition to all of this, ang dugo ay hindi suitable para sa ating kumain kahit katiting. Sapagkat ang taas ng digestible proteins natin tulad ng albumin, globulin at fibrinogen ay bababa. Sa 8 gramo in 100 milliliters ng dugo, no? Sa loob ng 8 gramo in 100 milliliter of blood. Ganon din, ang dugo ay may mataas na level ng hemoglobin. No? Sa ganito, ang pagtunaw sa pagkain ng dugo ay hindi basta-basta ito nadudurog o hindi ito tinatanggap ng ating mga sikmura. No? Kapag ang dugo ay namuo, ang protein ng fibrinogen ay tataas ito sa kanyang kinalalagyan na kung saan ito'y tinatawag na tataas ang rise to a plate containing the erythrocytes, red blood corpuscles. Ito ay nagagawa ding fibrin. Ang fibrin ang isang pinakamatigas ito. Mahirap itong proteinang ito na i-digest. No? Okay, mahirap itong i-digest. So, sa ganito, ang mga eksperto nating hinggil sa kalugusugan
ay sang-ayon na ang dugo ay hindi dapat kainin ng mga tao. So ito ang dahilan, no? At isa pa rito, dahil maraming mikrobyo, may mga germs tayo sa loob ng katawan, ay napakadali nating kapitan ng mga sakit sapagkat mahina ang ating pangangatawan, sanhi na nasa loob ng mga ito. Okay, dadago naman tayo sa general science, no? General science. Sa chapter 75 verse 3, ang gampor ng Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Chapter 75 verse 3 to 4. Ganito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayasabul insanu an la najma'a 'idama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Napag-aakala ba ng mga tao na walang salpantayan na hindi namin muling maiisa-ayos ang kanyang mga buto? Katotohanan muli naming maibabalik ng ganap at maayos ang dulo ng kanyang mga daliri. So, ang mga unbelievers nakikipag-argumento hinggil sa araw ng paghukom. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala na madali niyang ibalik ang mga nadurog nilang mga buto kahit na ito nagkadurog-durog at ang dulo ng kanilang mga daliri ay kaya niya itong maibalik. So, anong ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya niyang maibalik ang kanilang mga fingertips? Bakit sinabi ito ng banal na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang fingertips na ito, kung mapapansin natin, ang siyang ginagamit ngayong pagbibigay, katiyakan, ginagawang batayan upang mapagkilanlan ang isang tao. Sa pamamagitan ng kanilang fingertips. In 1880, fingerprinting became the scientific method of identification. No? So ginawa nila itong scientific method bilang mapagkilanlan ang isang tao. Pagkatapos ma-research ni Sir Francis Galton na walang dalawang tao sa mundo, sabi niya, ang magkakaroon ng magkatulad na fingerprint pattern. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa ngayon ng mga police force natin sa worldwide ang fingerprint bilang pagkakalinlan sa isang kriminal. 1,004 years ago. Hindi nila nalaman ang unique of its human fingerprint. Walang nakakaalam maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ulit ngayon sa makabagong siyensya natin ay nalaman nila ito. Alhamdulillah. Ganito kahalaga, sabi ng Allah, na ibabalik namin, kaya namin ibalik, pati ang dulo ng daliri mo. Ibig sabihin, kahit na ang fingerprint ay kayang ibalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. The emphasis of fingerprint has very special meaning. Because shape and details on every one fingerprint are unique to its individual. Ang lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito, sila ay mayroong fingerprint na kung saan kahit na sila ay kambal. Even the same DNA sequence had their own set of fingerprints. Mayroon silang nakapansariling fingerprints nila. Hindi sila magkapareho ng fingerprints. Ang fingerprints na ito ay lumalabas sa atin in the final shape before birth, bago tayo ipanganak. At ito'y mananatili sa atin ang fingerprint na ito hanggang tayo lumaki. Maliban na lamang kung ito'y magkapeklat. That's why the fingerprints are accepted. Ay isang napakahalagang proof bilang gamitin nating mapagkilanlan ang isang tao. Gayunpaman, na-discovery lamang ito. Hinggil sa fingerprints was only discovered in late 19th century. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sa Quran, napakatagal lang nakasulat, ngunit hindi lamang maintindihan. Noong unang panahon, ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kakulangan, hinggil sa kagamitan upang madiskubre ang bagay na ito. So ngayon,
Sabi na subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay nakakapag-argumento sa araw ng pagkabuhay na muli, hindi ka kayang buhayin, kahit na ang durog mong buto, kanyang ibalik, kahit na ang dulo ng daliri mo. Ibig sabihin, ang mga fingerprints na naguhit sa iyong daliri ay kayang ibalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So, isa na naman, leksyon ngayon sa araw na ito, hinggil sa general science, ang ating natagpuan. No? Okay. At kanina, yung physiology. Ngayon naman ay dadako tayo sa pain receptor present in the skin. Yung tagapagtanggap ng hapdi na nakapaloob sa ating balat. No? Ito thought, sinasabi nila na ang pandama ng damdamin o hapdi, ito ay nakakalawit lamang sa ating mga isip. Ngunit sa bagong discovery nila, no, napatunayan nila na mayroon pain receptor o tagapagtanggap ng hapdi na kung saan nasa balat natin ito. Kung wala ka nito, ang tao ay hindi magkakaroon ng kakayaan, maramdaman niya ang hapdi kapag siya ay nasugatan. Kapag ang doktor ay nagsaming kanya, ang kanyang pasyente, kapag siya ay nasunugan, he verifies the degree of burns in a pinprick. No, i-verify niya ang sugat na ito o nasunugan ito sa pamamagitan ng isang aspile. Kapag tinusok ito, ang pasyente ay nakadama ng sakit, ang doktor ay masaya. Because it indicates that burns are superficial. Mababaw lang ang kanyang sunog. And the pain receptor are intact sapagkat ang pain at tagapagtanggap ng hapdi ay walang bawas o di man ito na ano. In the other hand, kapag ang pasyente ay hindi nakadama ng sakit, no? Ibig sabihin, ito ay isang malalim na sunog na kung saan ang pain receptor ay nasira. So, ang Quran ay nagbigay ng indication sa hinggil sa buhay ng hapdi, hinggil sa pagtanggap o tagapagtanggap ng hapdi sa ating balat. No? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 4, verse 56. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalhum juludan ghayran liyadukul adhab. Katotohanan namang hindi sumasampalataya sa aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at iba pa. Sila ay aming susunugin sa apoy at sa bawat sandali na ang kanilang balat ay malimit na malilitsyon ng ganap, ito ay papalitan namin ng bago at sariwang balat upang kanilang matikman ang hapdi. So dahil dito, pinag-aralan nito ni Professor Tagata Tejazen, Chairman of Department of Anatomy at Chiang Mai University in Thailand. Gumugol siya ng maraming panahon hinggil sa pagre-research dito sa hinggil sa pagtanggap ng hapdi o pain receptor. No? Sa una, hindi siya naniniwala sa sinabi ng banal na Quran. No? Okay. He later verified, no, sa bandang huli, na-verify niya ang translation ng particular Quranic verse. No? Professional Tejazen was so impressed. Siya ay namangha. Sa bandang huli nalaman niya, nakita niya ang particular Quranic verse na ito, namangha siya by the scientific accuracy of the Quranic verse. No? So in the 8th Saudi Medical Conference held in Riyadh on scientific science of Quran and Sunnah, he proclaimed in public, La ilaha illallah wa asyhadu Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Siya ay nagsyahada. Dahil sa pagkamangha na kung saan hindi niya man binibigyan pansin, hindi niya pinaniwala ng una, ngunit sa bandang huli ay itong nakumpirma niya na itong sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo nga na mayroong pain receptor. So nang dahil dito, hindi siya nagkatagbiling magsyahada sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So ito ang kabuuan ng araw na ito, ang ipinaliwanag naman natin hinggil sa physiology at general science. Naway nakapulutan na naman natin ito ng aral at nagbigay sa atin na naman ng lakas at sigla ng ating mga iman. Pananalig sa banal na Quran ay ito'y tunay na salita ng dakilang tagapaglikha ng walang alinlangan. So inshallah, sa susunod ay dadako naman tayo hinggil sa embryology, kung paano nabubuo ang
tao sa loob ng sinapupunan ng isang ina, insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.